Manong Larry, tawag ni Rhea sa matandang driver. Ma'am, ito pala, pinapabigay ng CEO ng company. Ano to? Tanong ni Manong Larry na kinuha ang maliit na box. Buksan mo, sabi ng CEO, bigyan daw ang nasa 50 plus nito bilang pasalamat sa mabuti mong trabaho. Naku, salamat po. Pasalamat ni Manong Larry na nagulat na makita ang gintong kwintas at may 10,000. Hala ma'am, masyado pong mahal ito. Bigay ho yan ng CEO. Nalaman din niya na birthday ng anak mo kaya para sa kanya ang kwintas na yan. Talaga ho? Oho, umuwi na ho kayo ngayon. Half day ka lang. Nakangiting sabi ni Rhea. Naku, pasabi ho sa boss natin na maraming salamat. Sige po, happy birthday sa anak mo. Sabi ni Rhea at bumalik sa opisina. Ito ang maganda sa boss niya. Mapagbigay talaga kapag nagugustuhan ka niya. Hi! Bati ni Blessing nang mapadaan sa opisina. Si Laika. Ewan, madalas na umaalis yun, ma'am. Magto-toilet lang minsan pero inaabot ng 1 oras. Sumbong ni Blessing. Ganoon ba? Baka may ibang ginagawa. Depensa ni Rhea. Sayang lang din ang binabayad sa kanya ng kumpanya. Wala pa nga siyang naipapasang design. Ani Blessing. Don't worry. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sabi ni Rhea. As if nakaya niyang pagalitan ng CEO nila. Takot lang niya, no? Lumabas si Rhea at tinawagan si Laika. Nasa baba ito at nagkakape kaya pinuntahan niya. Ma'am, bakit nandito ka? Alam mo ba kung ano-ano ang sinasabi ni Blessy tungkol sa'yo? Hayaan mo siya. Mainis siya sa inggit. Sagot ni Laika. Lalo na kapag malaman niyang boss ka niya. Natatawang sabi ni Rhea. Naibigay mo na ba kay Manong Larry? Oo, laking pasalamat na matanda. Deserve niya yon. Isa pa, ang sipag niya. Teka, wala bang boyfriend mo? Nasa puwerto daw, nagatid ng kung ano. Nakalabing sabi ni Laika. Miss mo siya? Hayi! Tukso ni Rhea sabay siko sa boss. Tigilan mo ko. Hindi ko siya boyfriend, no? Nasabi lang niya yon dahil kay Blessy. In short, panakipbutas lang ako. Tampo ka na niyan? Medyo. Pero ma'am, mukhang seryoso naman siya sa'yo. Tingnan mo, kinausap niya na maayos si Ma'am Amanda at hindi niya i-deny na kayo. Ibig sabihin, kayo talaga para sa kanya. Siyempre nahiya lang siya, no? Napasubo kasi wala siyang choice. Magkasama kami sa bahay eh. Huwag ka nga. Totoo talaga. Nakikita ko na gusto ka niya. Tama na nga. Bili mo ako ng pancake. Sabi ni Laika na napasulyap sa lalaking pumasok sa coffee shop. Kaya sinundan ni Rhea ang tinitingnan niya. Hala, ang gwapo madam. Gosh, bakit nandito siya? Gigil na tanong ni Laika. Nang mapasulyap sa kanila ang binata ay agad siyang tumalikod. Kilala mo siya, ma'am? Paanong hindi? Siya yung mayabang na huling nakadate ko. Hindi ko maalala ang pangalan. Hala, sure ka, ma'am? Hindi makapaniwalang tanong ni Rhea na na-disappoint. Guwapo pa naman sana. Huwag mong tingnan. Baka mahalata ka niya. Kuya! Tawag ni Rhea sa tumaang waiter. Yes, ma'am. Kilala niyo ho ba ang nakapulang t-shirt sa kabilang table na kasama niya? Ang babaeng nakaputi na t-shirt? Tanong ni Rhea. Sila yata ang may-ari ng Mondragon Company. Sagot ng waiter. Paano mo nalaman? Tanong ni Rhea. Madalas sila dito at sabi ng employee nilang sukay namin dito, yan ang boss nila. Sagot nito. I see. Sabi ni Rhea. Sila bang may-ari ng Pueblo Mondragon Subdivision? Tanong ni Laika. Yes, ma'am. Pati yung malaking building sa tapat ng company ninyo sa kanila rin yan. Sagot ng waiter na ikinagulat ni Laika. Ibig sabihin, mayaman talaga ang inireto sa kanya ng lola niya. Hindi lang dito kundi international na yata ang Mondragon Company. Pakialam. Ani Laika. Hindi siya natatakot sa katapat na kumpanya. CR lang ako. Paalam ni Laika kay Rhea at tumungo sa CR. Nang lumabas siya, nakasalubong niya si Sancho, Mondragon. Excuse me, miss? Nakita na ba tayo? Tanong ng binata na tila na mukhaan ng dalaga pero hindi lang niya matandaan kung saan. Hindi, baka kamukha ko lang or sa dami mong babae, lahat na mumukhaan mo. Mataray na sagot ng dalaga kaya napangiti ito. Inirapan nito ni Laika at tumiretso sa table nila ni Rhea. Tara na, alis na tayo. Yaya niya. Iinom pa nga ako ng milk tea eh. I-take out mo na.
Baka mamukha na ako ng lalaking yun, sabi ni Laika at hinila na palabas ang PA. Buti at hindi siya maalala ni Sancho dahil baka mabuko pa siya nito at matanong kung bakit isang empleyado lang siya sa company. Inaantok na nagmulat si Laika ng mga mata pero tila nagising ang diwa na makita si Peter. Hi! Bati ng dalaga. Anong oras na ba? 1 o'clock ng madaling araw. Matulog ka na. Bakit ngayon ka lang? Tinaanan ko lang ang kaibigan ko. Bakit dito ka sa sala natulog? Hindi ka nagre-reply sa text ko. Did you call me? Nalobat ako. Akala ko kung napano ka na sa daan. Sabi ng dalaga. Nakita pa naman niya ang aksidente kanina kaya nag-alala siya kay Peter. Are you worried? Yes, sagot ng dalaga. Kumusta ang biyahe? Napagod ka ba? Sabi pala ni Ma'am Rhea, huwag ka na muna pumasok mamaya. Bumangon si Laika. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Ikaw ba? Oo, nag-order ako ng pizza kanina. May naiwan pa ako. Gusto mo initin ko? Sadyang tiniran niya sa binata para pagdating ay may makain ito. Busog na ako. Close your eyes. Sabi ni Peter. Why? May pasalubong ako. Really? Sige. Sabi niya at pumikit saka nag-isip kung ano ba ang pasalubong nito. Nagmulat siya nang maramdaman ang mainit na mga labi ni Peter. Hey! Ikaw nawiwili ka na ha? Aniya sabay hampas sa balikat nito. Bakit? Ayaw mo? Tanong ng binata. Hindi naman sa ayaw kaso basta. Hindi kita boyfriend. Iyon ang pagkakaalam ng lahat. Pero hindi nga tayo magkasintahan sa totoong buhay kasi. Natigilan siya na binuksan ni Peter ang maliit na box na naglalaman ng black pearl bracelet. Saan mo ito nakuha? Bigay ng lolo ko sa lola ko. Family heirloom. Ang sabi ng lola ko, bigay ito ng lolo sa kanya. Dating fisherman ng lolo ko kaya nakaipon ng mga perlas at ginawang bracelet. Alam mo ba kung magkano ang presyo nito kung ibenta mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Laika. Magkano ba? Ha? Obviously, walang alam si Peter dahil hindi naman ito sanay sa fashion world. Ganito ang mahirap sa buhay. Ang mura lang na bilhin sa kanila ang ganitong bagay tapos kapag ibenta na ng negosyante ay mahigit sa 100 times ang doble nito. Napasulyap siya sa bracelet na nasa kaliwang kamay niya. Nasa 200k ang presyo nito pero for sure, kapag nasa auction, aabot ito ng 1 million o mahigit pa. Depende sa tagal ng perlas at sa kung saan ito nanggaling. Pero sa estado ng buhay ni Peter, wala itong alam. Baka nasa 10,000 talaga ito, pagsisinungaling na Laika. Never mind, masaya sa lola na ibigay sa iyo yan. Sabi ni Peter, bakit niya sa akin ibinigay? Sa totoo lang, marami talaga siyang alahas sa bahay at ang iba ay milyon pa ang halaga. Pero ito na yata ang pinaka-memorable na alahas na natanggap niya. Ewan, lawless instinct, sagot ng binata. Pero ibalik mo to sa kanya ha? Magagalit siya. Sabi ni Peter, alam mo naman na matatanda, kaya ayaw ko nang ipilit pa na ibalik dahil baka magtampo. Matanda na siya kaya ayaw ko malungkot siya. Ano pa ang sabi ni Lola sa'yo? Yung totoo? Tanong ni Peter. Oo. Inilapit ni Peter ang mukha sa kanang tainga ng dalaga sa kabumulong. Gusto na raw niya ng apo. Ha? Eh di gumawa ka na. Are you willing na ba? Ako? Bulalas na Laika sabay turo sa sarili. Why me? Ikaw ang girlfriend ko. Ha? Kailan? Ikaw yung nagpakilala na girlfriend ko, di ba? Alam na ng both sides. Sabi ng binata na gustong matawa sa itsura ng dalaga. Sobrang pula kasi ng mukha nito. Bakit? Teka, hindi tayo, Peter, ha? Alam na nilang tayo. Actually, tayong dalawa na lang talaga ang hindi nakakaalam. Nakangiting sabi ng binata. Seryoso ka ba? Ani Laika, hindi kita. Ituloy mo. May paghamang sabi ni Peter kaya napapreno ang bibig ni Laika. May sasabihin ka? Wala. Sagot ng dalaga sabay iling. Good girl. Sabi ni Peter at binuhat ang dalaga sa nila sa kwarto. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Inihiga niya ang dalaga sa higaan. Tabi tayo? Tanong ng dalaga kaya nahiga si Peter sa tabi niya at pinauna ng ulo ni Laika sa kanang balikat niya. Laika? Bakit? Tayo na, di ba? Nanligaw ka ba? Tanong ng dalaga saka tumingala sa binata. Pwede bang ligawan ka kahit na tayo na? Pinisil niya ang baba ng dalaga. Pwede naman kung seryoso ka. Sagot na Laika at niyakap ang binata.
Okay, mula bukas liligawan na kita. Nakangiti na sabi ni Peter. Pero pwede bang magpasa ka sa scholarship program ng company? Pakiusap ng dalaga. Ikinakahiya mo ba ako na driver lang ako? May pagtatampo siyang naramdaman pero sinubukan niyang unawain ng dalaga. Para din naman sa'yo yan. Wala akong pakailan kung mahirap ka man, Peter. Ang akin lang gusto ko makamit mo ang pangarap mo sa buhay. Don't worry. Nandito lang ako. Susuportahan kita financially kung kaya ko. Pangako niya. Ayaw niyang ma-offensive Peter pero kailangan niyang makumbinsi ito dahil naniniwala siya na magiging magaling itong engineer balang araw. Pag-isipan ko, sagot ng binata. Talaga? Oo. Ang problema, matanda na ako at walang matanda o bata sa pagkamit ng pangarap, Peter. Hindi ito para sa akin pero para sa sarili mo. Kailangan mo lang ng tatag ng loob para sa pangarap mo. Huwag kang mag-give up. Pangungumbinsa niya. Alam kong ibang iniisip mo pero mabuti ang hangad ko para sa'yo. Okay, tingnan natin. Sagot ng binata. Matulog ka na. Isiniksik ng dalaga ang mukha sa balikat ni Peter nang yakapin siya nito. Dahil madaling araw na, nakatulog siya kaagad. Laika? Bulong ni Peter pero ang himbing na ng tulog nito, kaya maingat na inalis niya ang kamay na ginawang unan ng dalaga. Maingat na hinalikan niya ito sa noo saka bumalik sa kwarto niya. Maingat na binuksan niya ang laptop at tiningnan ang draft ng mga ginawa niya. Hindi siya engineer pero ang hilig niya sa lupain at magguhit ng bahay at kasali ay hindi nawawala kahit na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kung ipinagpatuloy lang niya ang pag-aaral noon at ipinagpaliban ng pagiging OFW, ano na kaya ang buhay niya ngayon? Malamang sila pa siguro ni Blassie dahil baka mabantayan niya ito ng maayos pero nangyari na ang nangyari at hindi na niya maibabalik pa ang desisyon. Isa pa, nandyan si Likes. Natanggap siya kung sino at ano siya. Darating ang araw na maibibigay ko rin ang lahat ng gusto mo. Bulong niya habang mukha ni Laika ang nasa diwa niya. Sa ngayon, magtiis muna siya dahil hindi pa niya kayang bilhin ang gusto niya para sa dalaga. Na magkaroon ng battery ang cellphone, binuksan niya ito. Ang dami nga ng text na Laika kaya napangiti si Peter pero napalis ang ngiti na makita ang chat ni Blassie. Nasa mall daw ito at nagpapasundo dahil hindi na nito kayang umuwi mag-isa pero hindi siya nag-reply. Hindi na niya ito girlfriend kaya wala na siyang responsibilidad dito. Mr. Sanchez! Tawag ni Blassie na makita si Peter na papasok na sana sa sasakyan. May kailangan ka? Pakihatid sa akin sa San Pascual? Sabi ni Blassie. Bakit? Kasi may pupuntahan ako at kikitain na client para sa mga tela. Si Mang Larry available. Driver ka ng company kaya bakit ka tatanggi? Tanong ni Blassie na sumakay na sa sasakyan, kaya napilitang magmaneho si Peter patungo sa San Pascual. Dito na tayo, sagot niya nang tumigil sa tapat ng plaza. Hintayin pa ba kita? Oo, ganyan naman ang trabaho mo, di ba? Patapos na ang oras ko. Kaya nga may sasakyan ka para anytime may available ka, di ba? Wala na ba akong karapatang magpahinga? Tanong ni Peter. Kung nagrereklamo ka, sa boss ka magreklamo at hindi sa akin. Trabaho ang pinunta ko rito, Peter. Okay, pumunta ka na at hintayin kita. Pagsuko ng binata. Nagmamadali kang umuwi. Takot ka kay Laika? Hindi ako sanay na umuuwing late sa schedule ko. Trabaho to. Bumabiyahe ka nga sa malayo isa pa. OT din to, no? Hindi ka ba nangihinayang sa pera? Hindi lahat ng oras ay pera ang iniisip ko, Blassie. May mas mahalaga pa sa pera. Ano? Si Laika ba? Niloloko mo lang ang sarili mo, Peter? Ayaw kong makipaglaro, Blassie. Pero sana irespeto mo si Laika dahil wala naman siyang kasalanan sa'yo. Alam nating pareho na panakitbutas mo lang siya. Mahal ko siya. Giit ni Peter kaya napatingin sa kanya si Blassie. Ano bang ipinagmamalaki niya, Peter? Pareho kayong mahirap. Hindi pera ang habol niya. Wah! At ano? Mukha mo? Bakit? Hindi ba ako gwapo? Mas gwapo ba si Arnold sa akin? Mabubuhay ako ni Arnold. Sagot ni Blassie. Engineer siya at kaya niyang ibigay ang mga gusto ko. Hindi ako nabubuhay sa kagwapuhan mo at malaki ang bahay na ipinapatayo niya para sa amin. Congrats! Ani Peter na hindi na ikaila ang pait sa boses. Nasagi kasi ang pride niya. Kaya si Laika, iiwan ka rin niya. Taking Maynila kaya, for sure maraming lalaki na ang iba siya kaysa sayo. Depensa ni Peter. Ilang buwan pa lang kayong magkakilala tapos ganyan ka na magtiwala sa kanya? Wala sa tagal yan. Tayo nga sa napakahabang panahon na nagkarelasyon tapos ganyan pa ginawa mo?
Sumbat ng binata. Sa ilang taon, hindi kita naramdaman, Peter. Bago ako mag-abroad, ibinigay ko ang lahat kahit na LDR tayo. Hindi ako nagkulang sa pagpapadala at pagsuporta sa'yo. Nanunumbat ka? Obligasyon mo yon dahil pinili mong iwanan ako. Kapag nalulungkot at nagkakasakit ako, si Arnold ang nandyan para sa akin. Past is past, Blessy. Mag-focus ka kay Arnold at huwag mong pakailaman ang relasyon namin na Laika. Fine, inis na sabi ni Blessy at bumabasa ka pabagsak na isinara ang pinto. Naiiling naman na naiwan sa loob si Peter. May nararamdaman pa ba si Blessy para kay Peter? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.